Parang nawala sa Kala ko walang photo. Akala niya kasi tapos na. Kala niya close yung prayer. Hindi baka pag na-excite si brother, umabot naman tayo nga na. Sige po, magsimula na po tayo. Ang pag-aaralan po natin sa Matthew 28:19-20. Ang sabi nga po dito sa Matthew, kaya't habang kayo'y humahayo, inyong alagad ko ang gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa 24, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako laging kasama ninyo habang sa katapusan ng panahon. Napakaganda po itong pag-aaralan po natin ito. Ang title po ng ating pag-aaralan po ay The Lord, the Love of God. Mahal po tayo ng Panginoon. Sabi po sa Genesis 1:31, at nakita ng Diyos ang lahat ng kaniyang nilikha, at narito napakabuti at nagpakahapon at nagpakaumaga ang ika-anim na araw. Ibig sabihin po ng kung ang ginawa po ng Panginoon ay ang sanlibutan lang po, at hindi po tayo kasama. Kung halimbawa lang ang ginawa po ng Lord lang ay lupa, langit, at saka araw, ano po kaya mangyayari kung hindi po tayo kasama sa plano ng Panginoon? Di ba parang napakabuti po ng Panginoon at mahal po tayo ng Panginoon. Sinama po tayo niya sa kanyang nilikha po. Special po tayo sa Panginoon. Pangalawa po, doon po naman sa Mateo 11:28. Ang sabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan ng lubha, sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Yung po ang sabi ng Panginoon dito po sa Mateo 11 and sa 28. Napakabuti po ng Panginoon dahil sabi nga po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan. Ibig sabihin po, tayo po, inano po tayo pang para kung ano man po yung mga problema po na dinadanas po natin, ilapit lang po natin sa Kanya. Hindi naman po tayo ipapagayaan, at hindi naman po tayo iiwan ng Panginoon. Tapos nga po, minahal po tayo, niyakap po na tayo, kahit po tayo nagkasala. Dito po sa naman po sa Roma 5:12, ang sabi po rito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Noong
si Eva po at si Adan na nasa Eden po, ang sabi po ng Panginoon kay Adan na huwag niyong kakainin itong prutas na ito sa isang punong ito. Pinagbabawal po ng Panginoon na kainin. Pero, sino po ba ang author ng kasalanan? Di po ba si Satan? Ano pong ginawa ni Satan kay Adan? Di ba, tinokso siya. Ang sabi po ni Satan, hindi, kainin mo yan. Hindi naman yan bawal. Si Eva. Ano yung Eva ako yung yun na nga po, nagkasala na po ang tao dahil po sa tukso po ni Satan. Nung nagkasala na po sila Eva at saka si Adan, parang nagtago po ba, di ba, parang nahiya po sila sa Panginoon. Nung nahiya po sila sa Panginoon, nagkasala po tayo, pinabayaan po ba tayo ng Panginoon? Nagkasala po tayo, hindi po tayo tinapil. Nagkasala po tayo, hindi po tayo iniwan. Nagkasala po tayo, hindi tayo pinabayaan. Anong ginawa po ng Panginoon? Bagkos, pinatawad po tayo sa ating kasalanan. Kaya napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay. Ang gusto po kasi ng Panginoon sa atin kung bilang isang mananampalataya, hindi po tayo makahamak. Kung hindi, magkaroon po tayo ng buhay doon. Dito po sa main topic po natin sa Mateo 9:20, ito yung nabasa ko na. Kaya habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad po ang mga tao sa lahat ng bansa. Tayo po bilang isang mananampalataya at binigyan po tayo ng karapatan ng Panginoon na maging isang mananampalataya. Sino po ba ang gagawa nito? Kundi, di ba po tayo? Ang sabi po dito, gawin niyong alagad ang mga tao sa lahat ng bansa. Tayo po, bilang Kristiyano, ano po tayo, kailangan po nating ipahayag po ang salita ng Panginoon, hindi lang po sa kapatid, kamag-anak, o kakilala, o kaibigan. Sa lahat po ng tao, hindi pa po nakakakilala sa Kanya. Yun po ang ating yun po ang utos sa atin ng Panginoon na ipahayag po natin. Ang sabi po sa 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin po nito, sino po ang magtuturo kundi tayo rin po mananampalataya. Sa hindi po mananampalataya. Huwag po tayong matakot dahil sabi po dito, kasama natin po siya kasama natin hanggang katapusan ng panahon. Opo, mahirap po mag-share sa taong hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Ako po nung sa Kids Mobile, pag kami po ay nag-grupo-grupo na, sinasabihan po kami ni Pastor, kami po, Brother Benji, mga kalalaki. Bro Chris, kaya ko yan. Ano mo yung mga kalalakihan? Huwag kang matakot. Share mo yung mga kalalakihan. Huwag kang matakot. Kaya mo yan. Ano po bang ibig sabihin yung gano'n na yung parang encouragement po? Tama po, encouragement. Pagka nagkaroon po tayo sa isang tao ng encouragement, lumalakas po ang loob. Hindi po sila natatakot. Sinubukan ko po one time, kasi sabi po ni Pastora, inano po namin yung mga kalalakihan. Habang pinagpipray ko po sila,
talagang naman parang nanininig po ako kasi first time ko po magsasalita. Pero kabutihan po ng Panginoon, natapos ko po yung kanyang pag-pray po namin. Ito nga po, ang sabi nga po dito, tayo po ang magtuturo sa kanila para po sila matuto, makakilala sa Panginoon. Tandaan din po natin ang pag-share po ng gospel sa ibang tao kung hindi pa po natin nakakakilala po sa Panginoon. Pananagutan po natin. Kasi po, kung hindi po tayo, bilang po tayo isang tagasunod at anak po ni Kristo, at hindi po natin sila nasyaran, at hindi po sila nakakilala sa Panginoon, pananagutan po natin sa Panginoon. Halimbawa po, biglang bumaba po dito si Kristo. Tanungin po tayo, ano bang nagawa niyo para sa akin? Ano bang may sasagot natin? Busy. Dito po ba? Kaya hanggat nandito pa po tayo, hanggat malakas pa po tayo, hanggat nakakalakad pa po tayo, hanggat nakakatayo pa po tayo, magpagagamit ng salita ng Panginoon. Kung saan man po tayo papunta. Kasi po, ang Panginoon po, hindi po tayo papabayaan, hindi po tayo iiwan. Pagkos, sasamahan po tayo sa ating paghahayo ng salita niya sa mga ibang tao po, hindi pa po sila nakakakilala. Yun lang po at maraming po salamat. Asawa, nakahinga na yung asawa. Hindi alam expression ni Sister Gali ko. Hindi kasi, nung sabi niya, ba't bigla-bigla naman ako isalang? Sabi ko, awa, naka-isang taon na, hindi ba naisalang eh? Nakalagal ka.